kalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo, pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Siak ni Maria Platen maysa a CEO. Idi pay man mission ko ti mangipasa tinabak nang a kultura kadagiti agtutubo. Isu nga itata new normal, porsigido ak nga mapapan itinaduma-duma aparte iti Cordillera. Liblib man no. Paano kayo natulungan ng kidney care at yung karamdaman nyo ho? Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman ng hypertension at may bato sa gallbladder. So nakainom na po pala kayo ng kidney care. Ano pong masasabi nyo sa paggamit nyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng kidney care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng kidney care. Salamat sa kidney care. You care? We care. Kidney care. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Oras, 11 minutos, kasumpalan na alas 6 at kabwasan. Sayan oras, ipapangarod si katayo na St. Vincent Drug Store. Pakasaliwan na saray di kalidad tan mamuran medisina tan medical supplies. St. Vincent Drug Store, narumog darapan na Region 1 Medical Center. St. Vincent Drug Store, Galila, Mangaliutila. Agaw na Sabado, 10 ya agaw at bulan na Septembre at 30.
Ako'y lalamula na piligoy kalendaryo so napilat at sayan agaw. All chief technician. Ayan agaw, siyempre special edition na programa tayo. Karma Health Option. Nakaiba tayo si Dr. Glenn Soriano. Amin, iraratay lilik na inyuran sakit. Saragyon ikonsulta at kinan Dr. Glenn Soriano at panamaglimat na telepono 0920-954-0968 o 0920-954-8473 0968-677-7070. Diyan Istasyon Tayutan. Nani, may number mat ng Dr. Glenn Soriano. Consultation on the air. Walamot iray tambal ya iter butika sa radyo na DWIZ. Aray tambal panangaruat anan Councilor Dada Rina. Sabi ng presidente, wala raw magugutom dahil may food stamp program. Aarangkada na raw kontra sa gutom. Ang problema, paano naman yung constipation? O, hindi ka nga magugutom. Hindi ka naman kumakain, hindi ka nga kakain, pero constipated ka pa rin. Yun ang malaking problema. Masakit ang tiyan. Yun po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. At ang sa pantungtungan tayo tayo constipation ay paliwawat si katayutan ng Dr. Glenn Soriano. Good morning! Good morning, Orly, at good morning sa lahat na nakikinig dito sa DWIC at lahat ng mga nanonood sa ating live streaming. Meron po ba tayong live streaming? Yes, meron po. Good. It's nice to be here again dito sa stasyon at likewise every Saturday. Sana mas marami nakikinig dito para mas maraming tayo matutunan dito sa ating mga medical condition. So today nga, pag-usapan nga natin itong constipation na nagiging problema na maraming mga tao. Simpleng condition lang ito. Hindi naman ito disease pero kaya na naman natin gamutin yan. Yes. Ano ba itong constipation, Doc? Para sa mga hindi pa nakakaalam, ano po itong constipation na tinatawag? Constipation, wala yata isang term lang, isang salita lang para sa constipation. Pero ang ito yung hindi nakakabawas ng dumi na araw-araw. Yung official na diagnosis ng constipation ay nangyayari yan pagka hindi nagbabawas ng tao ng mas konti sa 3 beses sa isang linggo. Ayun. Ganon. Kung sa loob ng isang linggo, kulang sa 3 beses ang pagbabawas, yan ay kinoconsider natin constipation. Na yan. Kasi ang talagang normal na pagbabawas ng tao ay araw-araw. Ganon. So, normal lang yan. Parang average. Mayroong ibang tao nga dyan, nagbabawas sila ng hanggang 3 beses sa isang araw. Normal naman din yan. Ganyan. So, ang sabi ko, yung kulang sa 3 beses sa isang linggo, tinatawag nga natin constipation yan. Kung alimbawa, para bang kung nagbabawas ka pero mintis na isang araw o 2 araw, okay lang yun. Baka sa diet lang o yung pagmamadali lang, mga ganon. So yan ang tinatawag na constipation. Irregular po ang pagbabawas. Oo, irregular O, dapat ugaliin din na araw-araw para makakatulong. Maraming pag-uusapan nga natin ano yung bad effects ng constipation. Yung bang parang naninigas ang iyong tiyan? Oo, yun isa problema. Nabubusog na ano? Hindi, yung pagka
madalas yung sumasakit ang tiyan, isang symptom yan ng constipation. Kasi ang kunyan yung nanggagaling yung pain sa parang yung constriction ng yung large intestine. Doon kasi nag-iipon yan Ngayon, ang sabi ng katawan, yung kailangan ilabas yun. Ngayon, dahil sa katigasan din ng lalabas, parang laki sa tigas, matagal na dyan, ayaw lumabas, sa pilit ng pagpiga ng intestine para ilabas yon na ayaw lumabas, yun ang pain. Yung pain ng constipation. Masakit din yun. Lalo na pag talagang todo yung pag-iri mo. Pag todo iri, na walang lumalabas, yan, masakit. Pero dumarating din talaga sa punto na totoo lang is sumusuko ang large intestine. Ibig sabihin yan, tama na, bukas na lang, parang ganon. Okay. Huwag na natin ilabas yan ngayon. Sabihin din ng pagkaramdam din ng tao, wala din akong pupunta na pwede ko ilabas yan. So, bukas na lang. So, excuse lang po sa mga nag-aalmusal dahil ito pong pag-uusapan natin ay isang importante at malaking bagay ito na maaring maiwasan natin dahil dito magsisimula ang mga sakit. Pag naiipon po yan, yung dumi sa katawan, siyempre kakalat yan, malalason po tayo. So ano po ang sanhi ng constipation? Well, marami naman yan na sanhi. Pero para bang nanggagaling sa isang bagay lang at sinasabi ko, yung poor bowel habits, lifestyle, yung bowel habits na sinasabi natin, yung poor bowel habits is yung hindi mo na pa-prioritize hindi pangunahing bagay sa araw-araw na buhay ng isang tao, which ang dapat kasi tuwing nung baby pa ang isang tao, lagi ka naka-diaper para bang automatic yan sa katawan na magbabawas, magtatapon ng yung dumi sa katawan. Yan yan So, mula nung bata pa, para bang sinanay ang katawan na gano'n. Nung baby pa, siyempre, walang problema yan kung kain sa kasi naka-diaper naman ang baby. Habang tumatanda ang tao, siyempre, aalisin na yung diaper So, tuturuan ang tao na magbawas sa tamang lugar at tamang oras. Ganun lang. Yan ang kasanayan ng tao. Ngayon, habang tumatanda ang tao, habang nagkakaroon ng maraming obligasyon, maraming lakad, parang kulang-kulang ang oras, nawawala yung priority doon sa pagbabawas, which is hindi naman din tama. Kasi ang pagbabawas, parang sabihin natin, parang sa bahay din yan o sa isang syudad. Dapat talaga merong proper waste management ang tawag waste disposal. Waste disposal. Kasi kung merong isang syudad na hindi tama ang waste disposal, walang garbage collection, ano nangyayari? Kung sino man ang amo dyan, sino ang mayor dyan, hindi tatagal. Kasi ang tao nagrereklamo, marumi ang bayan, hindi natatapon ng garbage, nagkakaroon ng amoy, dumadami ang disease. Stinky, sabi nga nila. So, parehas yan sa katawan ng tao. Pag hindi mo tinatapon yung waste, kasi marami tayong waste disposal, yung pagdudumi lang, isa lang yan Meron pag-iihi lang, pawis. Yung paghinga na lang, waste disposal yun. Obnoxious pag... Ganun. So, kung ang tao hindi marunong mag-waste management, yung garbage disposal, yung pagbabawas ng araw-araw, naiipon yung toxins sa dumi. Kasi, yung pag-iipon ng toxin sa dumi, meron tinatawag natin na reabsorption din. Pag matagal doon sa large intestine, nahihigop naman din ng katawan ang ibang mga toxin. Bumabalik sa dugo ng tao. Doon, yung bumabalik na toxin sa dugo, doon nag-uumpisa ang sinasabi nating chronic disease. Ganun yun. So, anong mga diseases na sinasabi natin? Ay, numero 1 na yun, yung diabetes. Tataas ang blood sugar. O nandyan din ang arthritis. Nandyan din ang asthma. Nandyan din ang high blood. At iba pa. Marami. So, titignan niya yung mga taong walang magandang ugali sa yung tinatawag natin na yung hygiene, yung proper hygiene sa pagbabawas,
yun yung mga taong maraming sakit na Yun. pagdating ng 30, 40, 50, doon lumalabas yan kung mula nung baby pa hanggang sa pagtanda na hindi naalagaan ang yung bowel hygiene ang tawag natin. Yun ang mga tao nagkakasakit, okay? Isa pang sanhi, sinabi ko nga kanina, yung bowel hygiene ang parabang pinaka-cause. Ang pangalawa dyan is yung diet naman. Kasi para magkaroon ng magandang galaw ng large intestine para lumabas, kailangan may stimulant eh. Ang stimulant sa pagkain ng tao na para yung nakakatulong sa pagbawas ay ang fiber content ng kinakain ng tao. Fiber, yan pampalaki ng dumi, ang fiber. At saka yung fiber sa loob ng large intestine, yan ang nag-absorb na tubig para madaling ilabas ang dumi. So fiber content. So marami nagtatanong sa akin, yung bang pagkakain na maraming karne, taba, ganon, nakakakos ba ng constipation? Sa akin, hindi naman directly. Kung marami kang yung diet mo is yung hindi naman balance, hindi masyadong maganda, puro karne, taba, dagdagan mo na lang ng fiber para kumukontra dun sa nagkaka-constipate na pagkain. Ayun. So, yun yung dalawang binanggit so sanhi ng constipation, yung poor bowel habits at saka low fiber diet. Yun ang main. Ang pinaka-ano rito, matindi, yung hindi ka komportable kung constipated ka, para kang naiirita. Ang comfortable ka, di ba? Hindi ka komportable pag ito ay nararamdaman mo. So, kailangan talaga magamot po ito. Anong maitutulong ng ikarma dito sa constipation? Well, merong ingredients ang ikarma. Lagi natin sinasabi na pterostilbene. Pero ang ingredients niyan, dalawa naman ang yung mechanism of action. Paano nangyayari yung relievo ng constipation pagka isang tao ay laging kumakain ng ikarma, umiinom ng ikarma tea? Well, merong chemical mechanism eh. Kasi meron ng mga yung chemical dito na ikarma na binubuhay niya yung chemical activity sa large intestine para makatulong na umpisahan yung pagpipiga ng large intestine para lumabas ang dumi. Yun ang yung enzymatic ang tinatawag natin. Yung pangalawa is ang ikarma, dahil sa herbal yan, galing din sa puno, galing sa herbal, maraming fiber content din yan eh. Ganun yan eh. Kung yung mga umiinom ng tsa, nakikita nyo, kung napapansin nyo, merong pagka nagtitimpla ng tsa, meron na iiwan din doon eh, doon sa tsa eh. Yan ang pinaka-fiber content niya, marami. Ganon. So kung present yan sa intestine ng tao, yan ang tutulong doon sa pag-initiate ng yung tinatawag natin ng movement ng intestine para lumabas ang bowel. So dalawang major mechanism yan. Yung stimulation sa fiber content at saka yung chemical stimulation doon sa mga reactions sa large intestine. Yun ang explanation nun. Okay. So ano po, aside doon sa sinasabi nyo mga fiber na yan, siguro prutas at gulay. Mayaman sa fiber yan. Yes, yan. Pero ano pa ba ang mga dapat kainin para hindi ma-constipate? Kasi maraming mahilig sa mga laman loob. Yes. Yan talaga, yung mga bulalo, matatabang pagkain. Oo. Well, yun nga yung fiber-rich foods. Ako, isang napapansin ko dyan yung very yung inexpensive, yung available, madaling ko na, tsaka hindi naman masama lasa. Ito katulad ng okra, yung okra, kakain ka na maraming okra sa gabi, mapapansin nyo, nakakatulong doon sa pagbabawas tuwing umaga. Yan yung mga importanteng gulay, yung mga green. Pero aside from yung tamang yung pagkain ng mga fruits and vegetables na mayaman sa itong tinatawag natin fiber, kulang pa rin yun sa pagkain. Kailangan na isabay mo yun sa yung regular na yung exercise. Ang maganda yung paglalakad ganon sa umaga kasama ng mga ganon. Kasi
ang stimulation ng movement ng bowels kasama yung exercise na yan eh. Hindi ko alam kung ano ang observation ng sarili ko at marami pang iba nagsabi sa akin, yung initial bowel movement at yung frequency natutulungan pagkatapos na paglalakad ganon sa umaga. Ganon. Pagka halimbawa right after breakfast may konting lakad, at least 15 minutes, right after that maganda yung muscle tone ng intestine. At doon ang nag-uumpisa yung urge na pagbabawas. Ganun yan eh. Yung ba sa pagbibilo ng pagbawas mo, yung bibilo ka dahil nga sa constipated ka, matigas yung nasa ilalim. Pagbibilo ka ba, tataas ba ang pressure mo doon? Yes. Meron kon talaga na. Kaya malimit yan sa, sinasabi nila yung Monday morning danger. Sinasabi na, marami yan eh. Monday morning danger. Paano nangyayari yun? Kasi yung pag-ere ng isang may sakit sa puso sa umaga, inatake. Sa hirap ng pagbabawas, malakas yung effort, mag-i-strain ng tao para ilabas yon. Dahil parang mga constipated, ayaw talaga lumabas, yung effort na yan is enough to cause yung fatal na heart attack. Kahit na stroke yung mga aneurysm sa ulo at saka yung sa puso, pagka sobrang strain, ayun, puputok ka aneurysm, kakaroon ng heart attack. So kaya yan ang rason na maraming doktor na nagmamanage ng mga cardiovascular diseases, nagbibigay yan ng yung ano man tawag dito, mga laxative at stool softener para hindi mahirap magdumi. Ganun yan, para mawala yung danger galing dun sa constipation. Yung mga iba, Dok, yung mga tinatawag natin mga makalumang pamamaraan, yung labatiba. Lumang nga, correct, no? Ganun nga yan. Kung sa akin, ancient practice nga yun. Pero it's effective eh. Effective yan eh. Ang problema kasi sa mga unnatural, katulad ng unnatural is yung labatiba, mag-i-introduce ka ng tubig dun sa large intestine para pa-stretch yung large intestine at lumambot para stool softener eh. Ganun yan eh. Yung tubig is stool softener. At saka dalawang mechanism, stool softener at saka stretch reflex ng large intestine para maumpisahan yung reflex ng bowel movement. Ganun yan eh. So, yung labatiba, ano man tawag doon sa English medical, enema. Enema is actually therapeutic eh. Hindi naman dapat yung routine na araw-araw ang ginagawa. Kasi, ang bowel flora ang tawag natin, meron talaga dapat yung mga laman ng large intestine, yung sa rectum, na dapat nandun. Tama yun eh, normal eh. Para bang yung sinasabi natin good bacteria. Ang good bacteria nasa mouth mo, nasa stomach mo, nasa intestines mo. So kung lagi mo hinuhugasan yung natural, binapalitan mo yung normal flora, kung ano dapat na nandun, yan ang umpisa din ng sakit. So hindi na natural yun. Dapat talaga lahat ng mga actions sa human body, katulad ng yung defecation, yung pagbabawas, ay normal lang. So ano po ang mangyayari kung constipated ka ng 2 hanggang 3 araw? Malalason ba, Dok, ang iyong dugo dito? Well, ang ganda ng tanong niyan. Kaya parang kanun din ang sinabi natin kanina sa question niya, ano bang danger talaga ng constipation? Yung meron kayong binanggit kanina na poisoning eh. Actually, hindi naman talaga poisoning kung hindi mas maganda yung blood contamination. Kasi yung sabi ko kanina, kung yung dumi, yung stool, nandun na sa large intestine na dapat alisin everyday, kung maiwan din doon, ma-re-absorb, hihigupin uli ang mga yung tubig doon. Yung tubig sa intestine na nahihigop uli ng katawan, kaya nga tumitigas. Pero ang kasama doon sa tubig na hinihigop ay mga toxins eh. Yung mga toxins na yan, lagi kong binabanggit din, nandun din yung mga sinasabi kong
dun sa chronic disease. Ang pinaka delikadong chronic disease na pwede manggaling dun sa constipation, na lagi kang constipated, is yung cancer. Kaya yan. So, lahat naman ng cancer nag-uumpisa sa chronic inflammation. So, kaya nga dangerous yung constipated ang isang tao ng matagal na panahon. So, kung ibig sabihin, kung madalas kang constipated, ay maaari kang magkaroon ng cancer. Ito, particularly colon cancer. Colon cancer, isang candidate yan. So lahat ng mga cancer, katulad na sinabi ko, kailangan intindihan ng tao, lahat ng cancer, kung saan man yon, yung breast cancer, yung brain cancer, liver cancer, at yung kasama talaga dyan yung colon cancer. Nag-uumpisa yan sa isang parabang yung toxin na nagkukos ng injury, pero yung injury na yon, alam nyo, taon yan bago malalaman na meron pala yun. Yung colon cancer na yan, hindi lang nangyari kahapon yan. Hindi lang nangyari last weekend. Nangyari yung colon cancer mo 5 years ago. Ngayon mo lang naramdaman yon. Pero nag-umpisa yan, sabihin natin, sa isang cause is yung constipation, poor bowel habits. Ganun yan. So, yan ang isang malaking danger is yung cancer ng constipation. May nasabi dito dati, napag-usapan natin last Saturday, yung sinasabi ni Dr. Teresa Valerios, yung colon hygienist dito sa Pilipinas. Yes, actually, yan ang magandang reference nga yan. Kasi nung year early 2000 nga nung yung very active pa yung isa pang announcer natin na si Arnold Clavio. Ganon. Ang in-interview na ito si Dr. Valeros di ba? Isang gastrointestinal specialist, hygienist yan Yung sinasabi niya, ang emphasis niya, dalawa yan yung cleansing at saka yung immune boosting. Ang sabi ni Dr. Valeros, ang kay Arnold, ano ang naitutulong ng proper hygiene? Sabi niya, unang-una, kung proper ang cleansing mo, ang reference niya is yung cleansing. Ang ibang term na ginagamit ng tao doon sa cleansing is detoxification. So, very popular yun. Yung internal cleansing at saka detoxification, halos pareho lang yun Okay? So, kung maganda yung ugali ng isang tao, when it comes to internal cleansing, ang sinasabi niya nun is yung lagi nagbabawas. Yung normal bowel habits. Yan yung internal cleansing. Yun ang detoxification. Kung very conscious ka sa internal cleansing, malamang mape-prevent mo ang lahat ng klaseng disease. Okay? So, isa pang in-emphasize ni Dr. Valeros, ito yung immune boosting. Kasi, kasama din yon kung proper ang bowel hygiene mo, lagi ka nagbabawas, ni-stimulate, ay binabawasan mo yung toxins at ini-stimulate mo yung kino-condition mo yung immune system mo against lahat ng diseases. Yun. So, yan ang testimonial ni Dr. Valero. So ito, nire-reseta rin niya o ina-advise din niya sa kanyang mga pasyente ang paggamit ng ikarma? Yan nga. Yung kasama sa reseta niya, ganun nga siya believe Kaya na-interview siya ni Arnold Clavio. Tinanong ko, siya mismo umiinom ng ikarma. Tagal na ito, almost 10 years ago na nga yan, na-interview siya. Bakit kayo umiinom? Sabi niya, iyan ang sabi niya, kasi magaling ito cleansing, magaling itong immune booster. Kaya, doktor mismo gumagamit na alam niya ang benepisyo, so nire-reseta niya rin sa lahat ng pasyente niya para sila maka-experience din yung parehong benefit na na-experience niya mismo. Okay. May katanungan dito, yung hindi ba maayos na pagkain o wala sa oras na pagkain ay nagkakakos din ba ng constipation? Well, indirectly. Kailangan intindihin ng tao. Ang katawan ng tao, meron siyang yung normal cycles ang tawag nito. Yung mga nangyayari sa katawan, meron nangyayari sa umaga, meron nangyayari sa tanghali, meron nangyayari din sa gabi. Meron mga enzymes sa katawan,
example lang, yung melanin at serotonin, ang tawag nito. Yung melatonin niya, pampatulog yan eh. Lumalabas sa katawan yan sa paggabi na para antukin ka. Ganyan yan eh. So yung serotonin naman, lumalabas yan kung umaga na para magising ka at nawawala yung melatonin. Yan yung normal cycle ng isang tao. Ngayon, kasama rin yan din sa mga gastric acids natin, yung pampatunaw ng pagkain. Ganon. Kung hindi pa handa ang tiyan mo na tumanggap ng pagkain, para bang hilaw, wala sa lugar, at kinain mo yon, hindi matutunaw kaagad eh. Hindi yung proper digestion eh. So, improper digestion, improper metabolism can lead to malfunction. Yung malfunction kasama yung mga disease yan eh. Kaya kung hindi tama yung pagkain mo, kasi dapat kumain ka ng almusal lang, tanghalian lang, at hapunan lang. Kung kumakain ka sa wala sa lugar, hindi handa ang katawan mo, hindi tama ang pagsusunog ng katawan, doon magkakasakit ang tao. Parang nililito mo ang tao mo. Ang tao ay sanay sa almusal, tanghali at hapunan. Kung gagawin mong merienda, ano sabi ng katawan mo? Ano ba to? Para bang iba na yung dapat kong gawin. So, premature lahat ng reaction ng body. So, hindi nangyayari yung tama. Magkakasakit ang tao. Pero parang ang pakiramdam niya, pagod na pagod. Yan. Kasi, yung sabi ko, proper metabolism ng pagkain, proper yung pagsusunog at proper yung absorption. Kung mali ang introduction ng pagkain mo sa tiyan mo sa oras na wala yung tamang yung digestive enzymes, hindi matutunaw yung pagkain, hindi makukuha yung sugar, hindi makukuha yung energy, laging pagod ang pakiramdam. Ganon nangyayari. Okay, pakinggan naman natin yung testimonya ni Madam Julie Esteban na ito ay suffering from diabetes and UTI. Ngayon na dahil sa ikarma ay umigi o naging mabuti ang kanyang pakiramdam. Hi, I'm Julie Esteban from Dagupan City. At the age of 73, ang dami-dami ko nang nararamdaman mga sakit. Nandyan yung tingling ng aking mga daliri na kung minsan nahuhulog lahat ng mga hinahawakan ko. Nandyan yung pain na parang kuryenteng dumadaloy sa aking hita papuntang baba. Para kung nanlalata dahil hindi ko alam kung pagod or what, latang-lata ako at hindi ko maintindihan. Then, meron pa akong laging nahihilo at laging sumasakit ang aking ulo. Pero ang sabi ko sa sarili ko, kaya ko yan. Kasi tumatanda na talaga ako eh. At the age of 73, talagang matanda na, kung tutusin. Pero one day, sumakit ang likod ko. Nagkaroon ako ng back pain papunta dito sa side. Doon ako na alarma. Kasi, bakit ganito na lang yung pain na nararamdaman ko? Kaya, napunta ako sa Region 1, nagpa-check up. At yung palang pain na nararamdaman ko sa likod ay sanhi ng UTI. Ngayon, ako ng e-karma, after 2 weeks, naging 139. So, laking pasasalamat sa e-karma. Naalala ko, yung pakikinig ko kay Dr. Glenn Soriano and Mr. Orly, binakita ko kay Dr. Soriano yung result, at binigyan ako ng 1 box of e-karma tea. After a week, wow, na-lessen yung mga pain. Then, sabi ko, ito na siguro yung makakatulong sa akin. Tuloy-tuloy ko after 2 weeks. After 2 weeks, nawala yung pain. I'm so happy dahil sa pagkawala ng pain, nagkaroon ako ng sound body and sound mind. Sound body dahil wala na akong pain. Sound mind dahil hindi na ako stressed. And yun, kaya ang nasa isip ko o kaya gusto kong sabihin sa mga tao,
Ikarma tea is life. Dahil ang ikarma tea talagang nakakatulong sa ating katawan. And thank you so much, Ikarma. And ito yung masasabi ko. Ikarma tea is life. Okay, galing ng kicker niya. Ikarma tea is life. Oh. Si Cecil, ano sinabi niya? Doon sa Ikarma? Bumalik ang buhay ko. Ano ba? Ganun sabi niya. I came to life. Came to life. Yun, okay. Sabi ni Cecil. I came back to life, sabi niya. Diba? Ito naman si Ma'am Julie, Ikarma is life. Ikarma is life. So, dyan natin na talagang makikita na maraming natutulungan itong Ikarma sa loob lang ng 2 linggo. Parang miracle ang ang pangyayari doon sa from 180 plus, 86, naging 130. So, bigla ang pagbaba. Yun ang kon talaga natin yung programa natin yung ano ba talaga ang findings doon sa medical abstract ni Ma'am Julie Esteban? Well, marami, multiple complications Pero yan nga, ang sanhi talaga ng lahat ng nararamdaman niya. Sabihin ko sanhi is yung mataas ang blood sugar niya. Kasi mataas ang blood sugar mo ng matagal, hindi lang kumain ka ng matamis na isang araw, yun mataas ang blood sugar mo. Hindi. Ang kasi yung katawan ng tao, actually yung liver, magaling tawag nito, magsunog ng blood sugar. Madali niya metabolize ng blood sugar normally. Pero kung hindi kaya ng liver, hindi kaya ng katawan mo dahil may mga problema, tatagal yung blood sugar Tatagal. Habang tumatagal, maraming nasisira. So sa kanya, nagkaroon siya ng palagay ko UTI, nagkaroon siya ng yung UTI niya, yung nagsanhi ng sakit ng likod niya. Oo, ganun yan. So meron kasing ang ginagawa ng high blood sugar is yung chronic high blood sugar, yung laging mataas na hindi nagagamot, nagkakos na ng kidney damage. So yung kidney damage, kasama doon yung opportunistic na infection na magkakos ng urinary tract infection, UTI. Ganun yan. So yung nalaman na lang nila na yung mga pains niya, yung nanggagaling sa lahat ng dahil sa mataas ang blood sugar, nangyari sa kanya is nung na-introduce yung Ikarma na malakas talaga magpaba ng blood sugar, yan, sunod-sunod na lahat yun na nagamot sa kanya at bumalik yung kanyang energy. Yung naramdaman niya, yung buong buo na maganda yung pakiramdam niya, yan ang nakatulong sa yung mental pag-iisip niya na okay na siya. Kaya nabuhayan siya, bumalik ang dati niyang pakiramdam na wala na siyang sakit. Walang pati mga stress niya. Yan, malaking tulong sa kanya yung walang stress. Kasi alam niyo, lagi ko rin sinasabi, at hindi lang naman ako nagsasabi, mga doktor din, yung mga nagbebenta, lahat ng mga yung specialist, mga herbalist, mga alternative medicine, lahat yun sinasabi nilang stress ang cause ng lahat yun. Okay? So, kailangan, mawala yung cause ng stress. Kung mawala yung cause ng stress, sunod-sunod na niyang pagaling. Yun. So, mag-ikarma na tayo para lahat ng ating mga sakit sa katawan ay magamot ng ikarma. So, ituloy po natin yung usapan natin kanina, yung tungkol dito sa constipation. Sign ba ito na maaari kang magkaroon ng colon cancer o iba pang klaseng cancer? Oh, yes, yan. Yung katulad na sinabi natin kanina, chronic constipation is associated yung with colon cancer. Yung mga na-diagnose ng colon cancer, pag na-interview ng mga doktor yan ng yung mga history nila, sasabihin talaga nila yung mula nung teenager pa, nung bata pa, hindi naman sila conscious dun sa yung regular na bowel movement Okay? So, hindi sila conscious ng yung health status nila. So, hindi sila conscious dun sa yung blood sugar nila. Yung constipated, kasama ng high blood sugar, ang nangyayari dyan is colon cancer. Ganon. So, paano lumalago yung colon cancer
na galing sa constipation at merong high blood. Paano connection yan? Kailangan malaman nyo talaga ang pinaka-fuel, ang gasolina, ang pagkain ng cancer, kahit anong klaseng cancer, is high blood sugar. Kung meron kang umpisa na cancer, kung kahit na isang cell lang na cancerous, ay dadami yun kasi maraming sugar Ganoon, yan ang pagkain ng cancer cell yung blood sugar. Kaya kung uncontrolled ang blood sugar na meron kang konting cancer, lalago sigurado yan. So, yan ang association ng colon cancer, constipation, at saka yung mga diabetic. So, maraming risk factor yan. High blood sugar and constipation. So, yun. Ang pag-iinom ba ng alcohol, Doc, nakakakos ba ng constipation ito? Yes, isa pa rin yan, okay? So, ano naman ang mechanism? Paano nangyayari yung pag-iinom ng alak, alcohol, okay? Well, kailangan malaman nyo, high levels of alcohol sa intestinal walls tend to draw out water from yung stools na matagal na doon, okay? Yung alcohol, ang term ko dyan, ang description is a dehydrating agent, yung alcohol. Kung sa alcohol na lang, lagi parang masyado kanyang yung paranoid ka sa COVID infection. Kung minuto ka, nag-alcohol ka, ganon, matutuyo yung balat mo. Ganon nga. So, alcohol is dehydrating. Papakatuyo yan ng laman. Ganon. So, kung lagi kang umiinom, alcoholic ka, ang tendency ng katawan mo is para bang natutuyo. Kung sa intestine yan, hihigupin niya kung saan tubig niya makukuha. Kasi natural, yan ng katawan is maghanap ng tubig. So, intestine, kung yung intestinal wall na yan is puno ng mga alcohol, high ang alcohol content, hahanap talaga yan ng tubig. Ang tubig na nandun sa stool na matagal hindi lumalabas, hinihigo pa rin So, yung stool na yan, tuyo-tuyo. So, that leads to constipation. So, yung mga alcoholics diyan, malamang mga constipated na rin yan. Okay, bago po natin ibigay uli yung testimonya ni Filomena Rodas, marami po tayong listeners, puro halos babae. Maricel Quinto, si Morita de la Cruz, Merly Clores Nicolas, si Bona Ordas, Olive Pinlac, Lilibet Diaz, Priscilla Jukino. Ito, nasa Manila mga ito. Okay, si Sophia Mamarila Matias, Ferdinand Flaviano Siapno, Ferdinand Perez, Magdalena Rabago, Lourdes de la Cruz, Jima Sibayan Busto, si Jenny Cruz, Melba Cloris Serna, at saka si Jolins Antipolo. Halos lahat. Puro marami babae nakikinig ngayon. Maalala ko lang kasi, sabi ko, bakit kaya ito maraming babae nakikinig ngayon? Kasi meron tayong segment yata last week na yung anti-aging skin disease. Marami siguro nagkalat nalaman pala ito ikarma pampaganda pala, beautification. Yung isang model, di ba? Pinanghilamos pa niya. Tama nga yan. So talagang maganda ang beautification, yung anti-aging properties ng ikarma. Saka consult sila doon sa tinasawag nating ano ba tawag dito? Breast cancer. Saka yung cervix. Yung cervical cancer. Yun. Siyempre, kadalasan sila ang tinatamaan dyan. Yung mga lalaki naman sa prostate. So, pakinggan natin yung testimony ni Filomena Rodas, isang teacher. Ako po si Filomena Valdez Rodas, 72 years of age. Nakatira po dito sa Calasiao, Pangasinan. Ako po ay isang retired DSWD Decker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 pre-scholars na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnutin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala po akong gana.
At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balangbang ko at marami pang ibang nararamdaman po. Ay, isang araw po ay nakinig ako po sa radio kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na naririnig po. Parang nag-interest kami dyan po. Yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit pa itong mga balangbang ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Noong nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng katawan ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma hanggang ngayon po. Ikarma na talaga po ako. O yun, constipation. Constipation, yun. Mahirapan siya magbawas. Mula nung uminom siya ng ikarma, nawala yung problema niya, constipation. At napansin nyo, bakit sumasakit ang marami balakang nawala. mo? Bakit sumasakit ang balakang mo kung constipated ka, kung hindi ka makabawas? Well, yan yung exertion, yung muscle strain ang tawag nito. Yung mga weightlifters, pag nag-exercise lagi, sumasakit ang muscle dahil parang may nasisira din dun eh. So muscle strain din yon. Yan ang isang explanation. Inaano ko lang talaga dito sa testimony yan, nakakamiss naman ito si Madam Rodas eh. So matagal na rin natin hindi narinig. Sana mag-sound off naman sila. Yan sinasabi ko nga, ito yung isang yung mabuting side effect ng ikarma. Katulad ni yung lagi rin natin napapakinggan si Cecil Rubillanos at ito si Madam Rodas is yung masamang side effect, bumabalik nga sila sa dati nilang buhay na abusado. Kasi normal na sila, magaling na sila. So, lakad ng lakad, baka mamaya. May ikarma naman dyan eh. Oo. Dati si Madam Rodas, nadadatlang ko doon sa bahay nila. Anong sinasabi? Palagay ko ngayon, baka hindi ko na matatap, baka lagi nasa mall ngayon na nagsha-shopping o kung ano na ginagawa. So, gano'n nangyayari sa yung hindi naman masama, pero bumabalik nga sa dating buhay ang mga umiinom ng ikarma kasi nawawala yung mga kanya-kanya mga sakit, yung mga simptomas, nagkakaroon na naman ng isang yung hope dun sa kanilang buhay na masaya na naman, wala nang iniisip, wala nang stress, at sige, balik na ako sa dati kong bisyo. Yun. Marlon Rosal at si Virginie Cruz dyan sa Pugaro, nakikinig din at nanonood sa atin. Yung mga ibang listeners natin na nakikinig dyan. Dumadami yung mga pasyente natin ngayon, Doc. Nagdadatingan na yung mga pasyente natin. Nakikita ito si Walking Time Bomb. Hanggang ngayon nandiyan pa rin. Nakikita mo nga ito, kaya natutuwa ako. Ibig sabihin ito sila bumabalik kasi bumabalik dahil sila gumagaling, ganoon. Tapos nagkakatiwala, salamat naman kasi hindi tayo nagbibiro dito eh. Sabi, subukan niyo ikarma. Pagkatapos ng 1 linggo, 2 linggo, kung magandang pakiramdam niyo, balik kayo dito uli. Bakit ito si Ernesto, yung blood pressure niya hindi bumababa, 150/100? Well, maraming sanhi nga yan eh. Kailangan natin pag-aralan kung bakit. Alam niyo naman. Kung 160. 160 na pala. Tumaas, hindi bumaba. Kailangan natin malaman ang sanhi niyan eh. Kasi kung ang utang mo 100,000, kailangan bayaran mo bukas, ay talagang tataas ang BP mo. Hahanapin mo kung saan mo kukunin niya. Malaking bagay yun. Ayun, kararating na niya. Gusto niya magpa-BP na kaagad. Siyempre mataas pag pagod ka tapos magpapa-BP ka. Tataas. Kailangan magpahinga muna. Marami pa tayong dapat pag-usapan dito. Si Nali Santillan, sabi niya. Ito si Nali Santillan saka si Frank and Nali. Ikarma user din yung mga ito, Doc. Kaya, diabetic si Frank. Pero nung narinig niya sa atin yung ikarma, ayun, bumibili na rin siya ng ikarma. Si Dave Angkong Mendoza humabol. And wala na po tayong sapat na oras. Marami pang dapat nating
tanungin kay Dr. Glenn. Ito, last question na. Ano ba itong iba't ibang uri ng FAD diets? Ito ba ay maaring magdulot ng constipation o loose bowel movement? Well, sa akin, yung constipation, pwede mo maramdaman ng isang tao yan. Constipation o yung LBM yung parang diarrhea, loose bowel movement. Pwede yan sa lahat ng klaseng FAD diet Yung sinasabi nila, keto diet, yung mga high protein diet na yan, ganon. O yung intermittent fasting diet. Pwede naman mangyari yan sa mga yung mga nakakaramdam na. Pero sa akin lang, ang constipation hindi naman associated yun sa type of diet Hindi naman talaga pwede mong directly associated with yung FAD diet na yan, yung keto diet, yung constipation It's more of yung priority, yan yung ugali ng tao, ng constipation. At saka, yung foreign body, o yung tumor, yung colon cancer na lang, pwede siyang cause or effect ng constipation. So, hindi lang yung FAD diet. So, sa akin, opinion ko lang is, hindi naman directly associated ang constipation sa mga FAD diets. Ayun. Si Benji Tan, pahabol niya. Good morning, Benji. Yun, ang ginagamit niya for his daily pupo. Yan. Nag-iikarma raw siya. Si Lynn Coronel, si Jimmy Manson at si Edwin Siralde sa Apari, Cagayan. So hanggang from Apari to Hulo, marami nakikinig sa atin dito, Doc. So wala na po tayong sapat na oras. Kasama po natin sa technical side si Robert R.G. Garcia at ang ating chief technician Edwin Inong. Sa amigo your one and only in the morning. DWIZ. Ang pangalan ko po ay si Jolito Kilantang, 35 years old. Ako nakatira sa Upper San Vicente, Liloan, Cebu. Noon, ang katawan ko mabigat, hindi ganda kilos. Tapos yung paningin ko, may diferensya na, hindi makita ng malayo. Pag-take ko ng Ikarmati, feel ng katawan ko na okay na, hindi na mabigat, hindi na puyat, at hindi na rin paningin ko mawala-wala. Malinaw na yung paningin ko. Yung nakatiga ko ng Ikarma, sa 2 linggo, nag-sugar test ako ng 342. Sa pagbalik ng, sa 2 linggo, 248. Malaki ang binaba ng sugar ko dahil sa Ikarmati. Malaking pasalamat ako sa Ikarmati. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, beautiful people! Ako po ang inyong tita Winnie Cordero. Matanong po ninyo, bakit panatag ang loob ko sa MX3? Dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong Seal of Quality Excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 is my choice. Tunay, natural at original. MX3 capsule, tested and proven, helps avoid pain discomfort. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan.
Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan